So, nalilito ka ba kung anong klaseng inverter ang dapat mong piliin? Yun bang may ganito, may inverter na separate, may battery, at ang dami-daming nakalagay? Or yung ganito na? So, today's video guys ay pag-uusapan natin kung ano ba yung dapat mong piliin na inverter para sa bahay mo. So matagal-tagal na rin guys na nilinis ko tong unit. Sa loob niya, dito sa labas nililinis ko yan, yung filter dito. So matagal-tagal na rin na binuksan ko sa loob, almost a year na rin. Then lilipat natin ang location, itataas natin kasi kung magpapalit ako ng wire ngayon ay mahirap isiksik, mas malaki yung ilalagay natin. So ito ay sa tingin ko number 8 na battery wire. So papalitan natin ng mas mataba, yung ganito guys. Yan, papalitan natin ng ganito para mas malakas. Ito guys ay ginagamit ko siya 24/7. So ngayon lang na naman papatayin. Patayin muna natin yung ito na lang. Yan, yung main, yung solar, yung grid, yung ating output. So dito lahat yan ay energized. Dito hindi. Ayan, tumahimik na. So ngayon, lilipat natin na mas mataas. Okay? Tayo muna natin to. So isang bagay na dapat natin i-consider pag magpapa-install tayo o gusto nating magka-solar panel, yung location. Kasi yung location, pwedeng yan ang dahilan para lumaki yung ating gastos. Location kasi kung minsan ang nagpapalala sa mga gastos eh. So ang isang maganda dito sa Orient Power guys, ayan, LiPo4 yung battery na to, 12 volt, budget mill nga na solar setup, 230 ampere. So malaki siya. Rated voltage 12.8, pero kaya niya hanggang yung kanyang nasa 14.2 yung setting ko dito. Capacity 230 ampere, 2944 watt hour. So maganda dito, pansin nyo guys hindi ko na ginamit yung aking battery circuit breaker kasi nga meron na siyang built-in circuit breaker sa loob. So yung BMS mismo ang magka-cut off yung kanyang discharge MOSFET. Meron siyang switch dito. Ayan, subukan natin na i-on na naka-off siya. Ayan, ayaw umandar kasi nga naka-off. So tinanggal ko muna guys yung kanyang wire. Kasi yung ibang mga hybrid inverter na ganito, gagana siya kahit walang battery. So subukan natin kay PowMR na 1,500, sabi na lang natin. No response. Wala rin. So hindi siya kagaya ng mga higher version na 24 volt na gagana or aandar kahit na walang battery. Okay, budget mill nga lang yung nakayanan natin. So pangalawa na dapat natin i-consider ay ano ba yung gusto nating klaseng inverter. Yung mga naiwahiwalay ba, yung by unit na bibilhin natin. So dito na papasok yung budget natin, kung ano yung kayang abutin ng budget natin. So nagdedepende pa rin yan yung location natin kasi mapaparami yung ating gastos kasi magpapatrimming tayo, magpapagawa tayo ng sarili niyang railing dun sa ibang lugar. Sa mataas ba yung shading sa lugar natin or yung bahay natin, area natin. Yung puno, malalaki yung building, natabingan tayo, almost hindi dinadaanan ng araw yung ating area, or bagyuhin. Pero lahat naman yan guys ay nagagawa ng paraan, itong location. Yung gusto natin yung hiwa-hiwalay, mayroong inverter, mayroong SSC, MPPT dapat yung gamitin natin. Tapos yung battery, so separate lahat. So mas maraming wire yung kailangan natin. Kailangan pa niya ng ATS, circuit breaker, mga ganito, yung lagay ng wire. Doon nakadepende yung ating budget. So eto pa guys, kasi nga kung minsan yung mga kasama natin sa bahay ay hindi alam yung gagawin kung sakaling brown out. So kung sakaling ganun yung gusto natin, yung mga separate na mga unit, kailangan meron kahit paano isang tao na kayang galawin
yung unit natin. So kung minsan wala ako dito sa bahay, ang naisip ko hybrid inverter. So dito automatic na siya. Pag nakaamoy ng grid, malakas yung solar, automatic magta-transfer. Pag nag-brown out, naka-UPS na rin siya. Then mas convenient siya yung ganito. So ang napili ko yung ganito. So tapos pinag-isipan yung kanyang budget, kung kaya ba ng bulsa. Kasi ang papasok sa ganito talagang papasubo ka. Malaking pera ang i-invest mo. Yung sinasabi nila na zero bill, hindi po totoo yan. Kasi nga yung binayad mo sana sa grid, napunta lahat dito. So masusulit mo yan after 2 to 3 years. Depende sa budget na pinasok mo. Pwede na, malinis na. Pero kung sakali guys na ayun yung ganito, hindi kayo marunong mag-install, o kaya pwede naman kayo mag-hire ng tao para maglagay, mga technician, or ayaw nyo kasi nga maraming trabaho, mabusisi, pwede naman guys kay Thunderbox Apex Pro. Pure sine wave, naka-lipo 4 na rin siya, marami siyang output, meron pa siyang ilaw sa side. So para sa mga taong mahilig mag-camping, layas na tao, o kaya yan, mahilig mag-gathering sa labas. So dito wala ka lang masyadong gagawin, i-charge mo lang sa solar or grid, pwede na. Wala masyadong gagawin. So ito yung budget meal, murang-mura, or kung gusto mo yung mas mahal. Yan. Try mo siya, no? Si Blue Yeti AC 180. So ang gusto ko sa battery na to guys ay napaka-safe ng output niya. Kasi oras na naka-off na yung kanyang BMS, dito yung switch, kahit mapagdikit mo yung dalawang terminal, wala pong continuity yan, wala pong output. Tapos naka-menos na tayo ng circuit breaker, yung wire na papunta sa breaker at papunta sa inverter. Ito guys yung previous na nakalagay na wire natin sa ating hybrid number 8. So ngayon ay eto na, maging number 4. So walang available na red. So ito guys ay free lang sa review ko na Dali na BMS, yung pang 300 ampere na BMS. Okay, mahal kasi ang wire, kaya ito na lang, mga libre-libre. At isa pa guys sa maintenance, para sa akin mas madali ang maintenance ng hybrid. Kasi nga, yan, napakasimple. Sa isang unit, nandito na yung kanyang SSC, andito na yung kanyang hybrid, andito na yung kanyang ATS. So automatic na siya. Ayan. Pero kung sa mga depende pa rin yan guys sa gusto natin. Kasi may mga tao talagang gusto yung complicated. Ayan. Gusto yung mga maraming parang stress reliever nila yung nakikita mga may display, iba-iba yung kulay, maraming SSC na ganito. Kasi nga gusto nila mag-explore, maraming inverter, separate. Ayan, depende sa gusto. Pero kung ang gusto mo ay less maintenance, mas maganda hybrid. Kung hindi ka talaga marunong, edi mag power station ka, mas madali. I-charge mo lang, charge mo sa solar or i-charge mo sa grid, pwede mo nang gamitin. May mga tao talaga gusto, kagaya ko na, mas gusto ko yung nakikita ang daming mga wirings, stress reliever. Ayan, gusto ko siyang pagmasdan na ganun yung wirings. Mga DIY lang ang nakakaintindi nun. Parang buhay na buhay ang dugo ng mga ganun. Gusto nakakaamoy ng wire, amoy ng lead, amoy ng bagong unit, mga ganun. Okay, so subukan natin. So ngayon guys ay hybrid yung ginagamit natin at through solar.
So ang nagustuhan ko sa ganitong unit ay pag fully charged yung battery at malakas yung harvest, yung galing sa solar mismo, i-boost up niya into 315 volt at ko-convert niya to AC. So hindi na kailangan galing sa battery yung ginagamit mo. Galing mismo sa solar direct. Okay, so ayan na natin dito. At yung AC, automatic naman yan mamaya pa yan. Ang risk lang kasi ng ganito guys ay yung ganitong hybrid ay medyo may kamahalan kung sakaling nasira yung inverter, kasi hindi basta-basta i-repair yan. Pwede kung technician ka at kaya mong ayusin, okay, pero sa akin mismo, ako mismo nahihirapan din So kung tigi-tigi sa by unit, may SSC, may inverter dito na gusto mo dalawa, ganon, salitan sila. So ang kagandahan kung sira yung inverter lang yung ipapalitan mo o paparepair mo. Kung sira yung SSC lang yung papalitan mo. Hindi kagaya dito na kung minsan pag nasira yung kanyang MPPT, kung minsan may madadamay, kung sira yung inverter may madadamay. So mas malaki yung risk. Okay, kahit din naman sa power station, ganun din lang. Ayan, so may pamimilian kayo kung ano yung gusto nyo, kung ano yung mas convenient para sa inyo. Ayan, madumi lang talaga Okay, matagal ko na rin gamit to guys. At ang nasira lang dito yung kanyang standby power supply. Okay, so kaya naman ng yung solar direct nagkakarangga ng battery tapos nag-i-invert pa. Okay, so hanggang doon lang muna. Next time ulit.